Hi, I have explanation about kumakanta pa rin ako kahit pinapapangit nila yung voice ko. Dahil bata pa lang naman ako, mahilig na ako kumanta, magbasa ng pakitbo. So ngayon, bago kami umuwi ng Negros, pinatay na nila ako para magkaisa ng ulo. Yung ulo ko gusto nila magkaisa na kami. Yung ulo nila at ulo ko pinag-isa na. So, gumagawa pa rin ako ng paraan para maging iba, kakaiba sa kanila kasi ako kumakanta ako, nagbabasa. Yung iba, lahat ng kinakain ko ay iba-iba, kahit ano lang kinakain ko. So, everyday, kahit ano lang kainin ko. Sa kanila kasi, pagkakain sila, bawal sila sa pangbata na pagkain. Pili lang yung kinakain nila, kanin and then ulam na masarap, and then kung ano pwede lang nilang isubo sa bunganga nila is enough na yun sa kanila. So ako kasi kahit ano lang kainin ko, kung mayroong chicherya, tinapay, o oatmeal, o biscuits, lollipop, kahit anong klaseng uh, halamang gamot or kahit anong pagkain kinakain ko, prutas. So wala akong pili sa pagkain. Mapili lang ako sa ulam pag wari meat, malangsa siya, pero pag sa tuyo okay naman. So ganun pa rin yung ugali ko simula dati, na pag meat yung pagkain ko, gusto ko umiinom ko ng soft drinks. Pero pag mga gulay lang naman, o di kay mga dilata, tuyo, yun, okay lang sa akin, walang soft drinks. Pero kumakanta pa rin ako kahit sinumpa nila yung voice ko. Still, kasi yun na lang yung paraan ko na kakaiba ako sa ginagawa nila para hindi totally nila na maangkin yung pagkatao ko. At ever ko din pwedeng ibigay sa kanila yung pagkababae ko, dahil pag ibigay ko na yung pagkababae ko, paano na lang si Janice Alvarez, wala na akong pagmamayari sa body ko kasi yung ulo ko pinatay na nila ako para mapag-isa sa ulo nila, para sa ganun kung anong meron ako ay sa kanila. So yung tanging hinahawakan ko na lang yung pagkababae ko, na never talaga ako nagpaghahasa sa kanila kahit ikakamatay ko pa yung banta nila sa akin. So, nung sa old house pa lang kami, paggabi, tinitikman nila yung pagkatao ko, pagtulog ako. Pero pag gising ako, gising ako ngayon, never and ever sila nakatikim sa body ko. So, yun lang explanation ko about sa voice ko, na bakit kung minsan pangit. Kasi alam ko maganda yung voice ko kasi ako nagmamayari ng lahat, ako nagmamayari ng Maynila. So, kinokontrol nila yung voice ko, and then kahit pa paano kinakaya ko ang lahat. And then yung ulo ko, inaagawan nila ako ng ulo, kaya minsan pinupusod ko yung ulo ko, pero nakakuha pa rin nilang agawin yung ulo ko. One time, pagising ko, alam mo yun, nakalungay kasi yung buko pag natutulog ako, tapos tinatanggal ko yung bra ko, as in pang tulog lang talaga suot ko, underwear or short t-shirt, tapos wala akong bra, tapos yung buko nakalungay lang. Alam mo ba, pagkagising ko, pagtayo ko, wala na akong lakas, as in yung parang buong enerhiya ko kinuha na nila. Ang ginawa ko para magkaroon ako ng lakas, para makatayo ako, para makakilos ako, makahugas ng pinggan, makagawa sa gawaing bilang nanay, pinusod ko yung buhok ko, sinalampid ko, binalulon ko, inipit ko ng ayos. Sa ganong paraan bumalik yung ulo ko sa akin, kasi pag hindi ko yan gawin, lahat ng enerhiya ko ay mawala sa akin dahil kinukuha nila. So, di ba napakahirap sa sitwasyon ni Janice Alvarez na inagawan siya ng body. Hindi rin ako pwede sa Negros, so itataya ko na lang yung buhay ko para sa 3 kong anak, para maging okay.
'Di ba ang hirap na kinakaya mo kahit hindi mo kaya, pero laban lang self. So, di ko alam kung anong klaseng ginagawa nila sa akin kasi minsan andito lang ako sa bahay. Maya-maya may nanakit na sa katawan ko. Di ko alam kung kulam ba yun o talagang nagkatawang elo sila o anong ginawa nila kung bakit nasaktan nila ako. Kahapon, nagising na lang ako. Alam mo yun, pinatay yung ulo ko, pinulpog. Pagising ko, ibang-iba na ako. So, yun, nakayanan ko pa rin kahit pa paano. So, yun lang ang paliwanag ko. Dahil sa bahay ko na to, kailangan ko tong ipatayo para mabuhay lahat. At mabuhay din ako. Dahil sa Maynila pa lang, sa Manila, always ako nagkakasakit. At yung ulo ko parang mababasag. Alam mo yun, yung gusto ko nang iuntog-untog sa simento yung ulo ko kasi hindi ko kaya ang sakit. Naranas-ranas ko yun. Always lang sumasakit yung ulo ko and then palagi akong may sakit sa Maynila. Nilagnat, sumasakit yung ulo ko, sobrang sakit araw-araw. Sa Negros naman nung bata ako, pag umaalis ako, pupunta ako ng Bohol or Sabang pag sobrang init ang panahon. Natutulog na lang ako sa damuhan kahit 5 minutes or 3 minutes para lang maibsan yung sakit ng ulo ko. So, bata pa pala ako. Kinukuha na nila yung ulo ko. 'Di ba ang hirap, no? Ipinanganak ka lang na para hati-hatiin yung katawan mo o ulo mo. Ipagdugtong sa kanila para mabuhay sila. Kung anong meron ka. So, sobrang sacrifice ang ginagawa ni Janicer Alvarez na hindi ko kinakaya pero kakayanin ko. Kaya nga naniningil ako eh. Na gusto ko, eto nakahubad na ako ngayon sa lahat. Gusto ko manghingi ng pera. Dahil safe pa rin yung tutulong sa akin dahil hindi naman ako nagpapagahasa or ulo lang. Pero hindi nila kinakaya yung buong katawan ko, yung ulo ko dahil mayaman yung kaluluwa ko, hindi nila kayang-kaya kung ano talaga yung basta-bastahin yung kaluluwa ko. So, Rafi Tolfo, baka naman. Kinakaya ko lang yung sarili ko dahil alam ko may 3 kong anak na nangailangan sa akin. So, yun lang paliwanag ko. Mamaya ulit.